I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Ako guys, i-updates natin ito. Ano ba yan? Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. I-updates natin ito sa ating mga kababayan. Nang sa ganun ma-inform sila na ang Pangulo ay nagtatrabaho at yung mga magagandang programa niya talagang 115 millions of Filipinos are makikinabang sa mga magagandang programa niya. Ika nga, distribution of CLOAS Certificate of Land Ownership Award and Cookrooms Certification of Condonation with release of mortgage. 21 November 2024, Bacolor, Pampanga. Grabe naman, beswa. Saan kayo makakita niyan? O, di ba mga beswa? Sa Pampanga yan. Kahapon po yan, nakahilera po ang video natin. So, dahil dito guys, tunghayan natin ang kanyang pag-distribute ng mga certification of land ownership. Grabe. History ito guys, no? Except sa kanyang ama. Maraming pangulo na nagdaan pero only the Marcoses lang ang the best talaga mamuno. Sa totoo lang, real talk tayo, no? Huwag niyo kukontrahin yung mga sinasabi ko, mga anti-Marcos. Yun ang katotohanan. Panoorin niyo ito, mga kababayan. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Follow me guys. Eto na. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, shout out sa mga taga Pampanga. Bacolor, Pampanga yan, 'di ba, guys? O, 'di ba? Wow, mapapasana all ka lang talaga. Siyempre, kasama ang mga sekretary niya. Nandiyan din si Senator Tolentino. Ayan. Ibang congressman nandiyan. Siyempre, mga beswa. Wow. Alam nyo guys, kahit alam nyo, kahit hindi tayo makatanggap, makita lang natin yung mga kababayan na talagang halos hindi matawaran ng kanilang ngiti. Ay, masaya na tayo, di ba? Hindi tulad ng iba dyan, napakainggit nila, grabe. Imbis magpasalamat na lang sila, dahil nabibigyan sila ng yung mga ibang kababayan natin, nabibigyan ng lupa, dekada nang nakaraan, ilang pangulo lang na ang dumaan, mga kababayan, since pa sa kauna-unahang pangulo ng Pilipinas, hindi nangyayaring ganito, except lang sa Marcos Sr. Kasi siya ang nag-umpisa niyan tinapos lang ng anak niya, di ba guys? Kaya mga kababayan, talagang saludo talaga tayo sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Siyang nakaisip niyan.
tinuloy niya lang ang naumpisahan niya, no? Naumpisahan ng kanyang ama. Saan kayo makakita niyan? Oh, kukontra na naman yung mga dilis. Wala kayo. Yung puon nyo wala sa kalingkingan ng sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. Magaling talaga siya mamuno. Alam niyo mga kababayan, habang nanonood tayo, kasi puro kanta naman yan no? Sa totoo lang, sabi nila, si Duterte daw pinaka the best president dahil dyan sa mga nagawa niya. Talaga lang. Pero hindi alam ng mga DDS yung mga proyekto ni Digong. Iyon po ay galing sa blueprint ni Pangulong Marcos Sr. So, ibig sabihin, walang sariling idea or pamamaraan or plano si Digong. Umaasa na lang siya sa blueprint ni dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Sabi ko sa inyo si Digong, yan, hindi siya magaling na Pangulo. Ang alam lang yan kundi magtukhang. Guys, nabanggit ko lang ito kasi nag-umpisa nito ang Marcos Sr. Ngayon, ang anak, the best ang Marcoses talaga. Kaya pakinggan natin ang talumpati, no? Ng mga ating mahal na Pangulo at itong gobernadora ba ito o congressman. Eto na. Araw po sa inyo lahat, maya payabak po. Isang malaking karangalan at kaligayahan po na makasama natin ngayon ang ating mahal na Pangulo at ang ating matapat na Secretary ng Department of Agrarian Reform sa isang napakalagang okasyon para sa ating mga benepisyaryo ng programa sa Agrarian Reform Program. Ngayon po ay ipapamahagi ang 2,487 na mga land titles, certificates of condonation para sa ating mga kababayan na nasa umagit kumulang na 3,900 hectares na lupain ng Pampanga. Kasama dito ang pag-cancel ng mga inulugan ninyo na mortgage para sa lupa na to. Nagkakalaga po ng mahigit 200 milyon. 200 milyon po ang binigay ng ating Pangulo para sa inyo magsasaka na hindi nyo na po babayaran sa lando. Hindi nyo na ito kailangang bayaran dahil sa malasakit ng ating Pangulo sa mga Kapampangan. Hindi lang po sa mga Kapampangan, buong Pilipinas na lahat po ng binigay sa inyo na sa Agrarian Reform Program, ginawa po ng ating Pangulo, wala nang babayaran sa land bank. Yeah. Buong Pilipinas po yan. Congratulations sa ating mga magsasaka talaga, oo. Nakaka-amaze. Sa ilalim po ng administrasyon ng ating Pangulo, patuloy ang mga akbang upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayang magsasaka. Kasama po nila tayo sa kanilang laban para sa mas maginawang buhay. Muli, maraming salamat po kay Pangulong Marcos, kay Secretary Estrella, Secretary Conrad Estrella, mahal namin pong Pangulo, isa sa pinakamagaling na sekretaryo nyo, si Conrad Estrella. At kayo pong magsasaka, hindi walay sa likod nyo si Secretary Estrella. May kadugtong pa po yan. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa pagtupad ng proyektong ito, naway magpatuloy ang ating pagsusumikap na magatid ng progreso at kaunlaran sa ating mga kababayan, lalo na po yung ating magsasaka. Mabuhay po tayong lahat, mayapayabak pong muli. Maraming salamat po, Vice Governor Pineda. Ngayon naman po ating inaanyayahan si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III para sa kanyang mensahe. Totoo yun, guys. Talaga mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. di kalidad at masisipag pa. Grabe, as in. Paano? Masipag yung boss nila Yung pinuno ng bansa, masipag. Natural, masipag mga sekretary niya. In fairness talaga. Yan, si Secretary Estrella, isa sa pinakamagaling. Umiikot yan.
atin mahal na Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pangulo. totoo lang. His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Palakpakan po natin. Undersecretary ng Department of Agrarian Reform, lahat na ang ating director, regional assistant directors, lahat po ng mga tigadar, at lalong-lalo na po gusto ko rin humbatiin ang mga tiga-register of deeds dahil ho sa inyo napabilis ang pamimigay natin ng mga titulo. Basta magaling ang Ganon pinuno, din ho ang mabilis mga ang tiga-Land serbisyo. Bank of the Philippines na malaki po ang inilaan nilang salapi upang ipautang sa atin mga magsasaka. Napakababa ng interes at napakadali ng umutang ngayon. Ngunit sana magbayad kayo pag umutang kayo. Oo naman. At siyempre, nais ko rin hong batiin, siyempre, ang superstar ho ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi lahat po ng atin mga magiting na agrarian reform beneficiaries, ang mga magsasaka ng Pampanga. Pilitin ko hong magsalita ng Kapampangan. Hindi ho ako masyadong natuto magsalita ng Kapampangan kasi dalawa hong Kapampangan ang niligawan ko nung binata pa ako. Ngunit hindi ho nila ako sinagot. Mayap, aabak po kay Kuya, kay Kayungan. Matula kung may kapunta kay ni probinsya ning Pampanga. Ali, yuman po kukutang para kako po ing peka manyaman ang pamangan ing luto ng naning Kapampangan. Wow. Naintindihan mo ba ninyo yung sinabi ko? Mabuti pa kayo, ako hindi. Ngunit, siyempre alam ko ang aking sinasabi. Sadyang totoo po yun, na ang pinakamasarap na luto ay luto ng Kapampangan. Magaling sila maluto, yung kaibigan ko eh. Kapag Kapampangan po nagluluto, ay sigurado ho, ako'y dumadalo at ako'y kumakain ng marami. Ako'y nabubusog. Kaya ako mabuhay kayong mga Kapampangan. Napakasarap ng inyong luto. Ngunit, hindi rin ho mapagkakaila na ang pinakamasarap magluto naman ng mga ikabubuti, ikakaunlad ng buhay ng mga magsasaka, ng mga agrarian reform beneficiaries ay ang mga Ilocano. Sapagkat ang kasalukuyan nagluluto po ng ikakaunlad, ikauunlad, ikabubuti ng buhay, libreng lupa, suporta sa ating mga magsasaka ay walang iba kung hindi ang Ilocano na katulad ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yes. Bait yan eh. May malasakit talaga. Ako rin po, Ilocano rin po ako. Mabiro to si Ang secretary. Secretary ng Department of Away and Reklamo. Kaya ho, kami ho ng ating mahal na Pangulo at ganoon din ho ang ating mga mangbabatas, ang ating mga opisyal. Magtutulong-tulong po kami. Hindi kami titigil hanggat hindi makabangon ang lahat ng ating mga magsasaka. Totoo yan. Hindi ko na po papatagalin ang aking pagtatalumpati at pakinggan natin ang ating mahal na Pangulo sa amin programa, sa programa ng ating Pangulo
ang kanyang mga iniluluto na masarap para sa atin mga magsasaka. Yes. Maraming salamat po and God bless all of you. Ako na po tayo sa ating ceremonial distribution of certificates of Land Ownership Awards. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage upang pangunahan ang pamamahagi ng certificates sa ating piling beneficiaries. Inaanyayahan din po natin si Secretary Estrella upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Land Ownership Award na may kasama ng tax declaration na sina Mr. Julian B. Aga ng Candaba, Mr. Librado Calilong ng Bacolor, Miss Corina M. Gases ng Candaba, Miss Remedio Silvosa ng Bacolor, Mr. Romeo S. Gulapa ng Candaba, Mr. Jacinto Gulapa ng Candaba, Mr. Roncalli Yalong ng Bacolor, Mr. Romeo R. Pelayo ng Candaba, Mr. Romel P. Maniaul ng Candaba, at Mr. Ronaldo P. Maniaul ng Candaba. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na sina Mr. Arsenio Bonifacio ng Arayat, Mr. Nestor Sanggalang ng Candaba, Mr. Angelo Patawaran ng City of San Fernando, Mr. Fernando Palo ng Mabalacat, Mr. Benedicto Marimla ng Bacolor, O di ba guys, ang ano na, ang saya-saya nila. Yung ngiti nila. Mr. Oh. Rafael Valenzuela ng Florida Blanca, Wow. Sabi sa inyo guys, oh. Ang ganda. Mr. Jesus Cruz ng Florida Blanca, Ang saya-saya nila. Tingnan nyo yung mga ngiti nila talaga, ano. Sobra. Miss Teresita de Maciasias ng Florida Blanca, Nakakatuwa talaga sa totoo lang. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan. Mr. Malaquias Villeza ng Lubao, Sa mga Filipinos, OFW, shout out. Hello, hello. at Mr. Reynaldo Bucio Sr. ng Angeles City. Ay, wow, grabe. Congratulations po. Shout out sa mga taga Kapampangan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Agrarian Reform beneficiaries. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrad Estrella III. Mag-siupo po tayo.
Kasama din natin ang ating butihing senador, Senator Francis Tolentino, ang mga kasamahan natin sa House of Representatives, Pampanga 1st District Representative Carmelo Lasatin, Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales, Pampanga 4th District Representative Ana York Bundok Sagum, at ang ating host para dito. At pagka nasabi po ni Secretary Conrad na masarap ang pagkain na kinakain niya pagka napupunta siya rito sa Pampanga, ito po ang nagluluto po para sa amin. At hindi po namin makalimutan lagi na pagka kami nandito, meron pa kaming pabaon, pauwi, galing po kay Nanay, Vice Governor Nanay Lila Pineda. Ayan. Ang Mayor ng Bacolor, Mayor Eduardo Dato, lahat ng ating mga opisyal sa lokal na pamahalaan, aking mga kasamahan sa pamahalaan, at ang pinakamahalaga na kasama natin ngayong araw na ito, kayo po ang mga agrarian reform beneficiaries na sa wakas makakatanggap ng titulo at kasama na ang condonation para sa utang. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Sa tuwing nakikita ko sa aking kalendaryo na may nakalagay na Distribution of Certificate of Land Ownership Award o tinatawag na CLOA at kasabay ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung tawag naman natin ay COCROM. Talagang hindi ko mapigilan na bilangin ang mga araw hanggat ako'y makarating. Sapagkat ang pagtitipon natin na ganito ay nangangahulugan na makakapaghatid kami sa inyo ng serbisyo na pinakamahalagang parte ng aming trabaho. Nitong mga nakaraang linggo, 6 na sunod-sunod na bagyo ang dumaan sa ating bansa, nagdulot ng napakalaking pinsala. Kasama sa mga lubos na naapektuhan ng mga kalamidad, ang ating mga magsasaka na ang kabuhayan ay madalas na nakadepende sa panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, nais po namin mabawasan ang inyong iniisip at inaalala. Kasama ng kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Kalihim Conrad Estrella, namamahagi po kami ng 30 CLOA sa 28 Agrarian Reform Beneficiary o ARBs at halos 3,000 COCROM sa kulang-kulang 2,500 benepisyaryo ng reformang pansakahan. Sa kabuuan po, nakakahalaga na mahigit 206 na milyong piso ng utang ng mga magsasaka ay burado na po, wala ng bisa. O, hindi nagagawa ni Digong yan, ha? Kasama na rito ang amortisasyon, ang interest at iba pang mga surcharge na nakakaangkla sa inyong mga lupang sakahan sa loob ng napakahabang panahon. Simula ngayon, pinapawalang bisa na po natin ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa ilalim ng reformang agraryo. Isa pa ito sa talaga na ating mga layunin. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Lagi ko pong naikikwento sa ating mga magsasaka na kami ni Secretary Conrad ang nagpapatuloy na nasimulan ng aking ama at ang kanyang lolo. Dahil po, nagsimula ang reformang agraryo sa administrasyon ng aking ama. At kasama naman niya yung kanyang kalihim ng DAR. Ang lolo naman is Secretary Conrad na kapangalan din niya, Conrado Estrella. At ngayon, sa ilalim ng administrasyong ito, aking nilagdaan ang New Agrarian Emancipation Act na siyang nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Si Secretary Conrad naman ngayon, ang kalihim ng DAR na nagpapatupad nito. Kaya naman,
ang buong sigasig, sa buong sigasig namin ni Secretary Conrad na kailangan na ipagpatupad namin ang programang ito. Naniniwala kami na nararapat lamang na mas pag-ibayuhin ang kakayahan ng ating mga ARBs o ating mga beneficiary. Patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga makabagong paraan upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, nagpulong kami kahapon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang pribadong sektor. Dito nagmungkahi ng mga hakbang na paramihin pa ang ating mga seedling nursery na sa buong bansa para mapaigting pa natin ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Ito po yung programang ginawa po namin ay yung seedling production. Para po ang ating mga magsasaka ay ang kanilang ginagamit na variety na itatanim, hindi lamang na palay, kundi pati na ang mga gulay, yung pinakamaganda at sapat na hindi na tayo nag-i-import. Nag-i-import pa tayo ng mga seedling, dapat kayang-kaya naman natin gawin dito sa Pilipinas. Kaya't yan po ang ating bagong programa para paramihin ang seedling production dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-import at kasama dyan ang ating mga magsasaka. Pinakamagandang seedling ang kanilang gagamitin sa kanilang pagtatanim. Sigurado ako na sa ganitong paraan ay makakatulong ito sa ilang pangunahing industriya ninyo rito sa Pampanga, kagaya ng pagsasaka, specialty food, at ang food processing. At hindi lang pala rito, hindi lang kilala ang mga Kapampangan. Nabalitaan ko ang inyong lalawigan ang pinakamalaking supplier ng itlog dito sa Central Luzon, na kumakatawan sa 17% ng kabuuang produksyon ng itlog sa buong Pilipinas. Wow. Sa tulong ng Partnership Against Hunger and Poverty Program ng gobyerno, isa sa mga kapuri-puring kontribusyon ng inyong probinsya ay ang patuloy na pagsusupply ng itlog sa ating mga persons deprived of liberty o yung tinatawag ng mga PDL sa mga bilangguan o BJMP na facilities. Ang programang ito ay isang halimbawa ng magandang pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Talaga naman pong napakalaki ang maitutulong ng kababayan natin Kapampangan sa pangkalahatang pag-unlad ng ating bansa. Ang mga proyektong gaya nito ay nag-uudyok sa amin na maging mas porsigido pa sa pag-abot ng tulong. Naway magsilbing inspirasyon din ang aming handog ngayong araw para sa panibagong yugto sa inyong mga buhay, kung saan hindi lamang kayo at ang inyong pamilya ang aasenso, maging ang buong bansa ay kasama ninyo sa inyong tagumpay. Ito po ang aking panawagan. Magkaisa tayo sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa para sa bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang lalawigan ng Pampanga. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award at Certificates of Condonation with Release of Mortgage dito sa probinsya ng Pampanga. Muli po, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na magbabago at iayos ang mga Oh, 'di ba guys? Ang saya-saya. Oh, nakangiti sila lahat, ang saya nila. Nako.
dekada na. Biro, isipin nyo Isipin nyo lang talaga, dekada na. Tapos ngayon lang. Sa isang pangulo na talagang may pusong, guys, na makamasa. May malasakit, mapagmahal. Biro nyo yun. Wala nang ginawa ito si Pangulong Marcos Jr. kundi, yung gumawa ng mga magagandang programa para sa mamayang Pilipino at para sa pakikinabangan nila at para maano din naman sila, maambagan sila ng pira ng bayan. Yung mga mahihirap, hindi yung mga mayayaman, naaambagan sila, nabigyan sila ng tulong. Hindi araw-araw nagbibigay ng tulong. Pero guys, tingnan nyo, ang galing talaga niya, sa totoo lang. Mapapahanga ka. Kukontra na naman itong mga dila sa sinasabi ko. Excuse me, no? Real talk tayo dito. Yan naman ang totoo So dahil dito guys, no, pakinggan nyo yung mga sinasabi ng mga ating beneficiaries. Magaganda yung mga sinabi nila So eto na mga best. But before that, don't forget to like, hit the button bell guys para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Eto na mga beswa. Tagal na, ilang taon ng ngayon lang kami nakakanta ng libre ng title. Yun ang masarap para sa akin. Alam mo naman, pag maghahani ka, kung minsan bumabaksak yung presyo, di ba? Pero pag bumagsak, kasi yung input na magtatanim, mangungupa ka dyan, hindi naman bumaba yung pangungupa ngayon. So, yun lang ang mahirap. Kaya lang kung halimbawa, kung pwede, katulad ng mga fertilizer, sana palagi kaming makakalibre. Utang namin sa bangko yan kung sila na mismong gumawa ng para matakpan yung utang namin. Kung nagpresidente si Bongbong Marcos, doon lang tayo nagkaroon ng ganyang kaming mga farmers. Kaya nagpapasalamat kami ng malaki sa kanya, lalong-lalo na sa agrarian reform din, sa DAR, kay President, nagpapasalamat ka ng malaki sa kanila. Maraming salamat sa inyong binigay sa amin.